Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlogs. For this video guys, sasagutin natin ang isang tanong ng ating subscriber. Sa ano pala to, sa FB page ko nag-comment. Sabi niya, Day, bakit may nati-terminate? So ayan, bakit nga ba may nati-terminate? Yan yung tanong na napaka-ikli lang pero napakaraming pwedeng sagot. So, isa yan sa mga kinatatakutan ng mga baguhan ng mga nag-a-apply dito sa Hong Kong, ang termination. So, sa mga hindi po nakakaalam, sasagutin ko ang tanong na ito based my own understanding. You can free to comment kung meron pa kayong idea, or you can correct me if I'm wrong. O diba, may English tayo ngayon. So, based lang sa aking pag-uunawa, kasi ako first timer din naman ako dito sa Hong Kong. Alam ko yung termination, kasi bakit? Meron akong pinsan ng tita ko, ex-Saudi na siya, pero ayaw niya, hindi siya nag-apply ng Hong Kong dahil na daw sa termination. So ngayon, nasa Singapore na siya at tumagal din naman na siya doon, hanggang ngayon nasa Singapore pa din siya. So, nung ako paano ko na yung termination nung pag-apply ko kasi in one day lang ako na-hire agad, nakapirma ako agad. Hindi ko na naisip yung termination na sinasabi kasi yung process ng pag-a-apply ko ay tuloy-tuloy. So, ando na yung excitement na talaga ba? Totoo na ba talaga to? Kasi hindi ko talaga naisip yung sarili ko na ma-hire ako agad kasi yung English ko nga ay ligwak. Nasa interview nga, oo lang ako ng oo, kahit hindi ko na halos maintindihan din. Yung naintindihan ko lang yung dulo ng sinasabi ng nag-interview sa akin na employer, yung amo ko ngayon. Yung naintindihan ko lang, it's okay to you, it's okay to you. Ngayon na po ko, it's okay to me, sir, it's okay to me. Basta nakangisi lang ako kasi yung kaba ko, dinadaan ko lang sa ngiti. Kahit alam mo yung nakikita din sa expression mo, pero niningisi ko pa din yung bibig ko. Sir, ganyan lang ako. So, nung ako on process ako, hindi ko na naisip yung termination. Ang sabi ko lang, ang akin lang, sabi ko, hanggat hindi sila ang aayaw sa akin, kaya ko, titiisin ko. Yun ang sabi ko sa sarili ko. Basta hindi lang sila ang umayaw sa akin, titiisin ko. Matapos ko yung isang kontrata, kung hindi talaga kaya magpanibago, pero nag-renew pa, magwa 1 year na rin ako sa pangalawa kong kontrata. O, diba? Tiyaga lang. So, about naman sa bakit nga ba may nati-terminate? So, dito sa Hong Kong, bawat isa, ma-helper ka man o employer ka, pwede kang mag-terminate ng kontrata. Bakit nga ba may nati-terminate? Una, pag masyadong perfectionist yung amo, hindi mo na-reach yung expectation niya sa'yo. So, basta, ang tips ko sa inyo, sa mga baguhan, lagi nyo lang gawin yung best nyo. Lagi nyo lang gawin yun lang ang katwiran ko sa sarili ko. Ginawa ko naman lahat ng best ko. Yan na yung best ko So, kung ayaw pa rin nila, hindi pa rin sila satisfied sa ginawa ko. So, siguro, yun na yung kapalaran ko. Kumbaga, wala kang pagsisisi. Kung naging pabaya ka, may kasalanan ka rin, bakit ka na-terminate? So, nandun yung pagsisisi mo, kung sana ganito ginawa ko. So, ganun. Kaya, ang sabi ko lagi sa sa akin, nagtatanong, basta do your best lang lagi. Do your best lang lagi. Yan lang ang katwiran ko sa sarili ko. Din kung may paraan pa na ma-solve yung nyo sa loob ng bahay, tulad yan, pag halimbawa ako, may complaint sila ganyan, kumbaga may katwiran naman ako, pwede ako mangatwiran, pero pinipili ko na lang mag-okay, sorry, mag-ganyan na lang, kasi once na mangatwiran ka pa, lalo yan iinit ang ulo sa'yo, tulad yan, example, sa paggagamit ng phone. So, pagdating ko sa amo ko, hindi talaga ako nagamit ng phone. Inoobserbaran ko muna. In 8 months, nung lumipat kami ng Tingshuay, wala silang telepono, then nag-chat sa akin Nasa work siya, then chinachat niya ako about sa bata. So, kailangan kong tingnan. Diba? So, hindi ko siya sinilent yung phone ko.
naka-on, hindi naka-silent. So, pag nag-message siya, tumutunog, nagigising yung bata. 2 beses na nangyaring ganon. Kasi ang pagkaakala ko, kasi nagme-message sa akin, okay lang na gumamit, pero siya lang naman yung sinasagot ko that time. So, sa pangalawang beses, nagising na naman yung bata. So, kinagabihan nun, sinabihan niya ako na, huwag kang gumamit ng phone during work hours. So, kung tutuusin, pwede ako mga tuwiran nun. Pero, mas pinili ko na lang na, okay ma'am, okay, sorry, sabi ko ganyan. Pero, kung tutuusin, pwede ako mga tuwiran. Ikaw naman yung nag-message sa akin, kaya gumagamit ako. Pero, pinili ko na lang, hindi mga tuwiran. Kasi, bakit? Kasi pag mga tuwiran ka pa, may taong iamo yan di ba? Hindi pwedeng mali siya. Yung ganong feeling, hindi pwedeng mali siya. So, ayun, hindi na. Okay ma'am, sorry ma'am. Then, one time din, nito lang. Kasalanan ko din, no. Parang napagsabihan niya ako, nagsha-shaking talaga siya, day. So, nagpapadidi ako ng bata. Ang matanda ay nagluluto na. So, ako ang nag-aalaga sa 2 makukulit. So, habang nagpapadidi ako ng bata, ang panganay, harot ng harot. So, ngayon, aksidenteng nahulog ang dede nung maliit. Then, nakita ko naman sa pagbagsak ng abote, hindi naman tumama yung nipple. So, binalik ko lang din sa pagpapadidi. So, napanood niya pala yun sa CCTV. Napanood niya pala. So, pagdating, ito lang ang maganda sa mga amo ko, day. Kasi, hindi nila ako pinapagalitan. Hindi nila ako sinasabihan na ura-urada. Kumbaga, pinapatapos muna yung pagkain namin. Then, almost matatapos na ako sa kusina. Saka siya nagsasabi sa akin. Sabi niya, nanginginig siya. Nanginginig yung kamay niya, pati boses niya, nararamdaman ko talaga. Sabi niya, Buena, kung ang kutsara mo ba nahulog sa sahig, isusubok mo ba ulit? In-example lang niya. So, gets ko na. Sabi ko, ni-review ko na agad yung ginawa ko nung mga nangyari sa buong araw. Yan ang una kong kinakabahan na ako niyan. Kasi ang amo ko, day, pagdating pa lang yan, sanay ako na nakangisi. Ako din, ganun ako. Yung pagbati ko sa kanya, sa pag-rate ko sa kanya, dinadaan ko sa bata. Hi, mama! Parang dinadaan ko sa bata. So, that time, pagpasok niya, nakabusangot. So, sabi ko, parang may ginawa ba ako mali? So, nireview ko na yung yung ginawa ko sa buong maghapon kung meron ba akong ginawang mali. So, nung sinabi niya sa akin na yun, nagets ko na. Sabi ko na agad, so, naisip ko agad, mali ko din. Sabi ko din sa sarili ko, bakit ko nga ginawa yun? Sabi ko ganon. So, natahimik ako ng bonggang-bongga kasi kasalanan ko din talaga. Sabi niya, ayaw ko na nang mangyari. Nanginginig talaga siya, day. So, andun talaga yung galit niya, diba? Then, hindi ako, sabi ko, oo. Gumanon ako, unang reaction kong ganyan. So, alam na niya na, alam ko na mali ko. So, hindi na ako nangatwiran. Hindi na ako nagpalusot. Hindi ko na sinubukan magpalusot. Kasi kasalanan ko din talaga. Then, bigla, kumbaga na-blanco ako. Then, nasa isip ko lang that time, sabi ko, bakit ko nga ba pala ginawa yun? Wala pala ako sa Pinas. Sabi ko ganyan. Sa sarili ko, sa isip ko. Then, sabi ko, paano ko kaya to maano? Kasi ayaw ko nang may kasamaan ako ng loob, yung ganyan, alam kong galit sa akin yung amo ko din. Hindi ako mapakalin yan. Ang dami kong negative na naiisip. Hala, baka matanggal na ako, baka i-terminate na ako. Ganyan ako. So, natahimik ako that time. Nag-iinit ako that time ng nagsasalok ako ng pang-init ng tubig. Ganyan. Then, napagawi ulit siya, napabalik siya ulit sa kusina. So, sabi ko, sorry ma'am, sabi ko gano'n. So sabi niya, okay, next time, ayaw ko na ng ganyan mangyari. Okay ma'am, sorry ma'am, ganyan. Parang mapapaiyak pa nga ako nun eh. Yun, so hindi ko na siya sinusubukan na magpalusot, mga twiran para hindi na lumaki. Para din maiwasan yung bangayan, yung mag-amo. Kasi ako hindi ko talaga kaya. Yan ang isa sa akin. So, yan. Bakit may natag-terminate siguro? Alam naman natin, meron din tayong mga, iba-iba naman kasi yung tao dahil merong palaban, makatwiran,
mapalusot. So ako yun ang pinipili ko. Pinipili ko na lang mag-sorry, mag-okay. Ganun ang ginagawa ko. Kasi ako ang ayaw ko mawala ng trabaho. Trabaho yung pinunta ko dito sa abroad. So ang pride natin, ano muna yan, iiwan mo na sa Pinas yan. Ganun ang katwiran ko, Day. So, both side naman sa atin, mapa-helper ka man o employer, pwede mag-terminate ng kontrako. Ikaw, helper, na hindi mo na kaya talaga ang trato, pwede ka naman din mag-break. Ikaw ang magbabayad ng 1 monthly notice sa amo mo. Yung isang, katumbas ng isang sahod mo, isang buwang sahod mo ang ibabayad mo sa employer mo. So, ganun din naman ang employer sa atin. So, ang diferensya nga lang, kasi, pag tayo, first timer, then, na-terminate tayo, hindi natin natapos yung unang kontrata. So, tayo ang parang mahirapan makahanap ulit ng panibagong amo, lalo na hindi maganda ang reason nila. So, do your best lang talaga, Day. Kasi itong tanong na to, bakit may nati-terminate, may iba't ibang dahilan yan. Iba't ibang sitwasyon. So, itong sa akin ang shinare ko, based lang yan sa akin, sa experience ko. Para na din, ganun ako eh. So, say sorry na lang ako lagi. Say sorry. Kahit minsan na may katwira naman, hindi ko na pinipili ko na lang na hindi mga katwiran para may peace of mind ako kasi ako yung lugi, ako yung hindi mapakali pag may kaaway ako or may katampuhan ako sa loob ng bahay sa bahay, lalo na amo mo yan. So, yun ang pinipili ko. Nananahimik na lang ako. Binababa ko na lang yung pride ko. Yung ganyan ba? Pride ba tawag doon? So, huwag kayo matakot sa termination. Mostly naman, ang dami ditong tumatagal din. Kung halimbawa man, meron kang, kumbaga ito, hindi ko na talaga kaya yung ugali ng amo ko. Pero, pag first timer kasi tayo, Day, need talaga natin ang finish contract para sa good record natin. So, pagkatapos mo dyan, mag-try ka sa panibagong amo ulit. Ganun lang. Ako okay naman sila. Paunti-unti, nagbago din naman sila. Kasi, in the first unang araw, linggo, buwan, taon, unang kontrata, yan. Adjustment talaga yan, Day. Kasi nagkikilanlan pa kayo ng mga amo mo. Yan. Ako sabihin ko sa inyo, first contract ako, masabi ko kung hindi nila ako ni-renew, hindi ko maiisip na gusto rin pala nila ako. Kumbaga may nagustuhan din pala sila sa akin. Kasi ako, yung walang sa akin kumbaga walang akong special skills. Kumbaga hindi ako magaling magluto, hindi ako magaling magpasunod ng bata. Ayaw nga sa akin ang alaga ko diba? So parang wala akong pinanghahawakang alas sa kanila. So hindi ko rin in-expect na, ewan ko ano nakita nila sa akin na bakit ni-renew pa nila ako. Kasi both kami, hindi rin nila akalain na mag-renew pa ako sa kanila. Sila din, hindi rin nila akalain na mag-renew pa ako din sa kanila. So ako, yun nga ang katwiran ko, hanggat hindi sila ang aayaw sa akin, hindi rin ako aayaw. Yun yung katwiran ko. So, good luck sa mga gustong mag-apply dito sa Hong Kong. Huwag ka matakot sa termination, Day. Basta ang tips ko sa inyo, always do your best lang para wala kayong pagsisisi. Kung ang best nyo hanggang lang, hindi pa rin sapat para sa kanila, okay. Yun ang kapalaran natin. Yun yung katwiran ko sa sarili ko. So, ayan lamang for this video, Day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye.